Sabi ng makapangyarihang Diyos, bilang isa sa mga nilalang, kailangang panatilihin ng tao ang kanyang sariling posisyon at mag-asal ng tapat at matapat na bantayan kung anong ipinagkakatiwala sa kanya ng lumikha. At di dapat kumilos ang tao nang wala sa lugar o gawin ng mga bagay-bagay na labas sa saklaw ng kanyang kakayahan o gawin ng mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos. Hindi dapat subukan ng tao na maging dakila o bukod tangi o higit sa lahat o ni maghangad maging Diyos. Ito ang hindi dapat nasain ng mga tao. Katawa-tawa ang paghahangad na maging dakila o bukod tangi. Ang paghahangad na maging Diyos ay lalo pang mas kahiyahiya. Ito ay karimari-marim at kasuklam-suklam. Kung anong kapuri-puri at dapat panghawakan ng mga nilalang ng higit pa sa anumang mga bagay ay ang maging isang tunay na nilalang. Ito lamang ang tanging mithiin na dapat hangarin ng lahat ng tao. Amen. Amen. Nakakaantig talaga sa akin ang siping ito ng mga salita ng Diyos. Dahil dito ay naisip ko ang ilan sa aking mga naranasan. Mula nang maliit pa ako ay gusto ko na ang pag-aartista at talagang humanga ako sa mga sikat na tao at artista. Hangang-hanga ako sa kanilang tindig pag nasa entablado na sila at pinupuri at hinahangaan ng lahat. Bago ako matapos sa middle school, nag-enroll ako sa isang paaralang pang-teatro. Makalipas ang 3 taon, isa na akong artista. Sa bawat pagganap ko, tunay na nakakasaya sa akin yung makita ang lahat ng tao na nanunood, na nakatingin sa amin kapag nagtatanghal kami. Matapos manalig sa Diyos, ginampanan ko ang pagiging artista. Gumaganap sa ilang papel sa mga pelikulang gawa ng iglesia. Masaya talaga ako pag sinasabi ng mga kapatid na mahusay akong artista. At naisip ko kung magiging bida ako sa isang pelikula, makikita nila akong lahat at siyak titingalain nila ako kahanga-hanga yun. Noong naghahanda ang iglesia para sa susunod nitong gagawing pelikula, isang kapatid ang nagsabi sa aking mag-audition ako para sa isang papel. Naisip kong dahil dati na akong artista at may kaunti ng karanasan, siguradong makukuha ko ang papel na yon. Pagkatapos masaya kong hinintay na sabihin sa akin ng leader na sumali na ako sa shooting. Nang mga panahong yun, parang nakikita ko na kung paano ako tingnan ng mga tao at humanga sa akin. Ang kaisipang yun ay labis na nagpasaya sa akin. Pero makalipas ang ilang araw, sabi ng leader sa akin, hindi raw ako nakapasa dun sa audition. Pero dapat daw na sumali ako sa pangkat nang nag-iebanghelyo dahil kulang sila. Labis akong nabigla at tumutol din. Saka nagtaka ng husto. Bakit hindi nila ako nagawang piliin? Gumanap na ako noon sa mga pangunahing papel at sinabi ng lahat na maganda ang aking pagkakaganap. Bakit hindi nila ako pinili? Hindi kaya nagkamali sila? Hindi ako sisikat sa gawain ng ebanghelyo. Walang karangalan di gaya ng pag-aartista. Habang lalo kong iniisip yon, mas lumalala ang pagtutol ko. At sadyang hindi ko matanggap ang kinalabasan. Pero dahil ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay kalooban ng Diyos, yun ay tungkulin na dapat kong gawin. Dapat mayroon akong konsensya at katwiran at dapat akong pasakop, kaya naman sumang-ayon na lang ako. Bagaman, nagbabahagi ako ng ebanghelyo. Lagi kong naiisip kung paano ako hangaan ng mga kapatid nung nakikita nila akong umaarte. Lalo na nang makita ko ang ibang nakasama ko dati nagaganap din sa pelikula. Labis akong nainggit. Naisip ko na maganda sana kung makakaarte uli ako. Magiging tulad din nila, laging nakakasama sa mga pelikula. Makikita ako at titingalain ng mga nakakakilalang kapatid. Bakit hindi nila ako pinili? Habang lalo ko yung iniisip, lalo lang akong nahihirapan. Di ako naging responsable sa aking tungkulin at di nasangkapan ng sarili ko ng mga katotohanan para sa gawain ng ebanghelyo. Pag nagtanong ang isang naghahanap sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, di ko alam kung anong katotohanan ng ibabahagi upang masagot yun. Unti-unti kong naramdamang palayo ako ng palayo sa Diyos. Kulang ako ng kaliwanagan ng banal na espiritu. Di ko rin dama ang presensya ng Diyos pag nagdarasal at laging tuliro ang aking isip. Sa aking paghihirap, dumulog ako sa Diyos at nanalangin. At sinabing, O Diyos, labis akong nagdurusa ngayon. Gusto kong maging artista upang ipakita kung anong kaya kong gawin at di ako makapagpasakop sa isinasaayos mo. Gabayan niyo akong makilala ang aking sarili at maunawaan ang iyong kalooban. Pagkatapos, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Ano ang tunay na pagsuko? Tuwing gumagawa ang Diyos ng isang bagay na umaayon sa gusto mo at pakiramdam mo ay kasiyasiya at maayos ang lahat, at natulutan kang mamukod tangi, ramdam mong ito'y maluwalhati. Sinasabi mong salamat sa Diyos at kaya mong pasakop sa kanyang pagsasaayos. Gayunman, tuwing itinatalaga ka sa hindi kapansing-pansing lugar, na di ka namumukod tangi at walang kumikilala sa'yo, hindi ka nagiging masaya.
at nahihirapan nang magpasakop. Kadalasan ay madaling sumuko kapag umaayon sa iyo ang mga sitwasyon. Kung kaya mo ring sumuko sa mahihirap na sitwasyon, kapag hindi umaayon sa gusto mo ang mga bagay-bagay at nasasaktan ng iyong damdamin at ikay pinahihina. Nahihirapan ang katawan mo at nasisira ang iyong reputasyon. Hindi nabibigyan kasiyahan ng iyong kahambugan at kayabangan. At nahihirapan kang mag-isip. Mayroon ka na talagang tayog. Sa sandaling pumasok na sa usapan ng posisyon, mukha o reputasyon, lumulukso sa pag-asamang puso ng lahat. At laging gusto ng bawat isa na mamukod-tangi, maging tanyag at makilala. Ayaw sumuko, laging nais makipagtalo. Kahit nakakahiya at bawal ito sa sambahayan ng Diyos, gayon man. Kung wala ito ay di ka pa rin kontento. Pag nakikita mong may ibang namumukod-tangi, naiinggit ka, namumuhi at tingin mo ay di yun patas. Bakit hindi ako namumukod-tangi? Bakit lagi na lang yun ang namumukod-tangi? At ni minsan ay hindi naging ako. Sa gayoy naghihinanakit ka. Sinusubukan mo yung pigilin ngunit hindi mo magawa. Nagdarasal ka sa Diyos at gumaganda ang pakiramdam mo. Ngunit pag naharap kang muli sa ganitong sitwasyon, hindi mo ito mapaglabanan. Hindi ba yan tayog na kulang pa sa gulang? Hindi ba isang patibong ang pagkahulog ng isang tao sa gayong katayuan? Ito ang mga kadena ng likas na katiwalian ni Satanas na gumagapos sa mga tao. Amen. Matapos ko itong mabasa, napagtanto ko na di ko kayang pasakop sa isinasaayos ng Diyos dahil matindi ang pagnanasa ko sa kasikatan at lagi kong hangad dito. Nang isaayos ng iglesia na ako'y maging artista, masaya kong tinanggap ito at sinunod. Pero nang hilingan akong magpalaganap ng ebanghelyo, dahil lang sa hindi na ako magiging sikat o makakapagpakitang gilas, na ano man ang gawin ko ay hindi na makikita pa. Gusto ko nang tumanggi at ayaw nang pasakop pa. Bagamat parang nagbabahagi ako ng ebanghelyo, ang isip ko'y puno ng tungkol sa maluwalhati kong mga araw bilang artista. At tuwing maiisip kong hindi ko na magagawa pa yon, sumasama ang loob ko at parang lugi ako. Nawala ang interes ko sa ebanghelyo. Ako'y negatibo at walang nagagawa. Batid kong masugid na kahilingan ng Diyos ang pagpapalaganap ng ebanghelyo. At kung umarte man ako o nagbabahagi ng ebanghelyo, pagpapatotoo yun sa gawain ng Diyos sa magkaibang paraan. Tama. Hindi yun bumagay sa akin kaya itinalaga ako ng leader sa ebanghelyo. Tungkulin ko rin naman yun, kaya dapat kong tanggapin at isa puso ang pagsasagawa nun. Ngunit di ko isinaalang-alang ang kalooban niya. Gusto kong ako mismo ang pumili sa tungkulin ko at inisip ko lang kung makakapagpakitang gilas ako at titingalain. Ang nais ko lang ay matupad ang ambisyon ko. At may pagkukunwari ang pagganap ko sa aking tungkulin. Ang totoo, hinangad ko lang ang sarili kong reputasyon at katayuan ni hindi ako nagpasakop sa Diyos. Hindi ba yun paglabag sa Diyos at tangkang dayain siya? Paano nito hindi mapupukaw ang galit niya? Oo nga, tama ka. Paano mo nagawang pumasok pagkatapos nun? Pagkatapos nun, nanalangin ako at nakasumpong ng landas sa pagsasagawa sa kanyang mga salita. Ito ang sinasabi ng mga salita niya. Kung nais mong maging tapat sa pagtugon sa kalooban ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo, hindi maaaring gampanan mo lang ang iyong tungkulin. Kailangan mong tanggapin ang anumang utos na ibinibigay ng Diyos sa'yo. Tumutugon man ito o hindi sa iyong mga panlasa at kasama sa iyong mga interes, o isang bagay man ito na hindi nakakasaya sa iyo o hindi mo pa nagawa dati o isang bagay na mahirap gawin, dapat mo pa rin itong tanggapin at sundin. Hindi mo lamang kailangang tanggapin ito, kundi kailangan ay aktibo kang makipagtulungan at matuto tungkol dito. Kahit nagdurusa ka at hindi pa namumukod-tangi at sumisikat, kailangan mo pa ring gampanan ang iyong debosyon. Kailangan mo itong tuparin hindi bilang isang personal na gawain, kundi bilang tungkulin mo. Paano dapat unawain ng mga tao ang kanilang mga tungkulin? Ito ay kapag may ipinagawa ang lumikha, ang Diyos sa isang tao. At sa puntong yan, nagsisimula na ang tungkulin ng taong yon. Ang mga gawaing ibinibigay sa iyo ng Diyos, ang mga inuutos sa iyo ng Diyos, yan ang mga tungkulin mo. Kapag itinuring mong mga mithiin mo ang mga ito, at taos-puso ang pagmamahal mo sa Diyos, matatanggihan mo pa ba ang inuutos ng Diyos? Hindi ka dapat tumanggi, dapat mong tanggapin yon, tama ba? Ito ang landas ng pagsasagawa. Amen. Amen. Nakita ko mula sa mga salita ng Diyos na ang tungkuli tagubili ng Diyos para sa tao at ito'y responsibilidad na hindi dapat iwasan. Gusto man natin o hindi, pwede man tayong magpasikat o hindi, dapat nating tanggapin yon at gawin ang lahat para doon. Tama nga. Hindi ko pwedeng ituring ang tungkulin ko bilang pansarili kong pagsisikap para mapasiya ang matindi kong pagnanais na mapansin.
Kailangang unahin ko ang interes ng tahanan ng Diyos at responsibilidad ko, tumayo bilang nilalang at magpasakop sa mga pagsasaayos niya. Tama. Pagkatapos nun, sinikap kong sangkapan ng aking sarili ng mga prinsipyo ng katotohanan para sa gawaing ebanghelyo at nagdarasal ako sa Diyos kapag nahihirapan. Lumalapit ako sa mga kapatid sa pagbabahagi pag may hindi ako maunawaan. Bumuti ang kalagayan ko bago ko namalayan. At nakita ko ang patnubay at mga pagpapala niya, nagsimula akong makita ang mga bunga. Salamat sa Diyos. Pagkatapos nito, nadama kong kaya ko nang isagawa ang kaunting katotohanan. Nakaya ko nang di naising maging artista at mapansin. Nagsimula na akong maging masunurin sa Diyos. Subalit may isa pang nangyari. At muling lumitaw ang pagnanasa ko sa katanyagan. Isang araw, sinabihan ako ng leader na kailangan ako sa isang music video. Napakasaya ko talaga nang marinig ko yon. Naisip ko na, ano nga kaya kung ako ang gawin nilang bida? Maraming kapatid ang makakakita sa akin. Lalo't pagtapos na ang shooting o naging online na. O diba ang saya, pwedeng magpakitang gilas. Bihira lang ang ganong pagkakataon. Kailangan gawin ko ang lahat. Kaya masaya akong nagpunta sa shooting. Yun nga lang, laking gulat ko talaga. Dahil yung parte ko ay kakapiraso lang. Ilang segundo lang naman pala. Ang papel ko ay taong isinumbong ang kapatid na ibinabahagi ang ebanghelyo sa mga huling araw. Talagang lungkot na lungkot ako. Gaganap ako sa ganong uri ng papel. Nang sandali lang naman at mukhang mabagsik. Baka kung anong isipin sa akin ng mga kapatid kapag nakita nila yun. Nagreklamo ako sa ilang mga kapatid habang nagaganap noon ang shooting. Bakit sa atin nila ipagagawa ang mga di kaaya-ayang papel? Di pa ako tapos magsalita nang isa sa kanila ay nagsabing, "Sister, ang lahat ng klase ng papel ay mahalaga sa videong ito. May mga bida at mga suporta. Pinipili ang mga gumanap sa kung anong bagay sa kanila. At yun ang kailangan nating gawin. Isa pa, ang tayo'y maging artista at gampanan ng bahagi sa gawain ng ebanghelyo ng tahanan ng Diyos ay isa ng pagtataas sa atin, anuman ang ating papel." Oo, tama. Namula ang mukha ko nang sabihin niya yun sa akin. Pareho kami ng ginagampanan pero tama ang kanyang pag-uugali. Bakit hindi ko nalang tanggapin? Ramdam ko pa ang kaunting pagtutol at naisip kong, hindi kasi kayo mga dati ng artista kaya naman masaya na agad kayo dyan. Pero iba naman kasi ako. Dati akong aktres ng isang samahan. Laging maganda ang nakukuha kong papel. At naging bida na ako sa tahanan ng Diyos. Pero ngayon nga, kailangan kong gampanan ng mabagsik at napakasamang papel. Sobra talagang nakakahiya. Noong in-upload na ang video, marami talaga ang natuwa. Pero ako, di ako naging masaya. Habang pinapanood ko ang sarili ko sa papel na yun, di ko maipaliwanag ang pagkainis ko. Anong iisipin ng mga kakilala ko pag nakita nilang ginampanan ko ang ganong papel? Batid ko namang nasa hindi magandang kalagayan ako kaya naman nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, ako galit at nasasaktan dahil lamang sa pagganap ko sa pangsuportang papel na kontrabida na hindi ko tanggap. Gabayan niyo ako para makilala ang sarili at pasakop sa pagsasaayos niyo at paghahanda. At pagkatapos, binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Malalim na nakaugat sa mga tao ang isang satanikong disposisyon, nagiging buhay na nila ito. Ano ba talaga ang hinahanap at nais na matamo ng mga tao? Sa malakas na udyok ng isang tiwaling satanikong disposisyon, ano ang mga mithiin, inaasahan, ambisyon at layunin at direksyon sa buhay ng mga tao? Hindi ba sumasalungat ang mga ito sa mga positibong bagay? Una, palaging nais ng mga tao na maging sikat o maging kilala. Hiling nila'y katanyag at pangalan at maghatid ng dangal sa kanilang angkan. Mga positibong bagay ba ang mga ito? Lubhang hindi ito naaayon sa mga positibong bagay. Higit pa ron, taliwas ang mga ito sa batas ng pagkakaroon ng Diyos ng kapamahalaan sa kapalaran ng sangkatauhan. Bakit ko sinasabi yan? Anong uri ng tao ang nais ng Diyos? Nais ba niya ng isang dakilang tao, isang kilalang tao, isang maharlikang tao, o isang taong yumayanig sa mundo? Hindi. Kung gayon, anong uri ng tao ang nais niya? Nais niya'y nakatapak ang paa sa lupa hangad maging nilalang ng Diyos, na kayang tupdin ang tungkulin ng isang nilalang at kayang manatili sa lugar ng tao. Kung gayon, anong idinudulot ng tiwaling satanikong disposisyon sa tao? Pagsalungat sa Diyos. Ano ang hatid sa taong sumasalungat sa Diyos? Pasakit. Pasakit, ito ay pagkawasak. Pasakit ay wala pa sa kalahati.
Ang nakikita mismo ng iyong mga mata ay pasakit, pagiging negatibo at kahinaan at pagtutol at mga hinaing. Ano ang kalalabasan nito? Labis na pagkalipol. Hindi ito maliit na bagay at hindi ito masasabing biro lang. Amen. Amen. Matapos ko tong mabasa, nagnilay ako kung bakit ba gusto kong palaging ako ang bida. Yun ay dahil sa kung ako ang bida, hahangaan ako at sasambahin ng iba. Tulad ng mga artistang walang pananampalataya na laging kasama ang mga alalay nila. Binabantayan at ginagaya ang bawat galaw nila. Inakala ko nga na yun ang maluwalhati at mahalagang paraan ng pamumuhay. Habang ang pagganap sa papel na maliit at taga-suporta lang ay talagang kahihiyan, hindi ako sisikat o makakapagyabang. Kaya naman nagdurusa ako at hindi ako makapagpasakop sa kapaligirang handa ng Diyos. Dahil sa pagninilay, napagtanto kong ang dahilan ng pagsisikap ko ay sapagkat naapektuhan ako ng mga laso ni Satanas tulad ng karangalan ng dala ng tao sa ninuno niya. Ang puno'y para sa balat nito, ang tao'y para sa mukha niya, at tao'y nag-iiwan ng pamana. Tama. Pinanghawakan ko ito bilang mga positibong pagsisikap ko. At kaya, naramdaman kong kailangang magsikap upang mapansin at kahangaan ako. Akala ko yun ay pagkakaroon ko ng ambisyon at mga mithiin. Lalo na nang makita ko ang mga artista doon sa tanghalan na hinahangaan ng mga taong nasa paligid nila. Naramdaman kong kahanga-hanga yun at labis akong nainggit. Ginusto kong maging tulad nila. Kaya naman ginusto kong maging artista at sumikat mula pa pagkabata. Kaya nag-aral ako sa isang pangtiyatrong eskwelahan. Gabi na ako matulog at maaga gumising upang sanayin ko ang aking kakayahan at matutunan ng kasanayan. Nang tumapak ako sa entablado at marinig ang palakpakan ng manonood, talagang tuwang-tuwa ako. Sulit na sulit ang aking naging paghihirap. Nang maging isa akong mananampalataya, ginusto ko pa ring sumikat. At nang gawin nila akong aktres, kinasabikan kong maging bida at mapasama sa mga pelikula upang lalo akong makilala at tumaas ang tingin sa akin. Sa huling music video yung ginawa ko, binigyan ako ng direktor ng isang papel. Mabagsik na kontrabida dahil yun daw ang kailangan. Ramdam ko agad na dudungisan nun ang aking imahen at magdudulot sa iba ng ibang pagtingin sa akin. Kaya talagang ayaw kong pumayag. At tahimik kong ipinahayag ang aking hinaing. Labis ang aking kayabangan. At matindi ang kagustuhang makilala at sumikat. Ibig ng Diyos na maging karapat-dapat na nilalang tayo. Makatwiran sa paghangad sa katotohanan at maayos sa tungkulin ko. Upang iwaksi ang masamang disposisyon at isabuhay ang tunay na wangis ng tao, subalit hindi ko hinanap ang katotohanan. Gusto kong lagi ako ang bida, ako ang sikat, at hinahangaan ng iba. Gusto ko yung pinagkakaguluhan ako ng maraming tao. Tamasahin ang kaluwalhatian ng pagiging isang bida. Ang aking pagsisikap ay kabaliktaran ng nais ng Diyos laban sa kalooban ng langit. Oo. Tama. Wala akong pinagkaiba sa mga artistang gustong sinusundan at ginagaya sila. Na gusto nilang kilalanin sila bilang mga Diyos at Diyosa para iduluhin sila. Ang daang pinili nila ay masama. Tama. Ang Diyos ang lumikha. Dapat siyang sambahin ng sangkatauhan at dakilain. Hindi na mababago pa yan. Subalit kahit na ako'y mananampalataya, hindi ako sumasamba sa Kanya o ginagawa ang tungkulin bilang isang nilalang. Tulad ako ng di nananampalataya. Palagi nang umaasang magiging isang tanyag upang hangaan at sundan ng mga tao. Hindi ko ba sinusubukang palitan ng Diyos? At inaagaw ang lugar niya sa puso ng mga tao? Hindi ba ako naging kaaway ng Diyos? Isang bagay yan na lubhang nagkakasala sa disposisyon niya. At kung di ako magsisisi, tsak na pagdurusahan ko ang kaparusahan niya. Tama. Sa puntong yun na pagtanto ko kung gaano kasama at kakilakilabot ang patuloy kong pagnanais na mapansin at maging isang sikat na artista. Oo nga. Nakita ko rin na yung mga naging dagok sa akin. Ang di pagiging bida, ang di pagkakamit sa ambisyon ko't nais, ay bahagi ng pag-iingat sa akin ng Diyos. Tama. Labis akong naantig nang maunawaan ko ito at nanalangin ng ganito. O Diyos ko, ayoko nang lumaban pa't maghimagsik. Hindi ko na rin gugustuhin pang sumikat o hangaan pa ng iba. Ang gusto ko lang ay magpasakop na sa iyong pagsasaayos at maging makatwiran sa paghahangad.
sa katotohanan at magampanan ang tungkulin ng isang nilalang. Pagkatapos nabasa ko ang salitang ito ng Diyos. Bilang isa sa mga nilalang, kailangang panatilihin ng tao ang kanyang sariling posisyon. At mag-asal ng tapat at matapat na bantayan kung ano ang ipinagkakatiwala sa kanya ng lumikha. At di dapat kumilos ng wala sa lugar o gawin ng mga bagay na di saklaw ng kanyang kakayahan o gawin ng mga kasuklam-suklam sa Diyos. Hindi dapat subukan ng tao na maging dakila o bukod tangi o mataas sa lahat, ni maghangad na maging Diyos. Ito ang hindi dapat nasain ng tao. Katawa-tawa ang paghahangad na maging dakila o bukod tangi. Ang paghahangad na maging Diyos ay lalo pang mas kahiyahiya. Ito ay karimari-marim at kasuklam-suklam. Kung anong kapuri-purit kung anong dapat panghawakan ng mga nilalang ng higit sa ano paman, ay ang maging isang tunay na nilalang. Ito lamang ang tanging mithiin na dapat hangarin ng lahat ng tao. Salamat sa Diyos. Ang landas ng pagsasagawa ay ipinakita ng mga salita niya. Yun ay upang patapakin ako sa lupa at gampanan ng tungkulin ko. At anuman ang tagubiling ibigay ng Diyos sa akin, dapat tanggapin ko yun at pasakop sa Kanya at gawin ang lahat upang matapos yun. Tama. Gumagawa ang iglesia ng mga music video upang magpatotoo sa Diyos. At gumanap man ako bilang isang bayani o kontrabida, pangunahin o suporta lang. Yun ang kailangan ng tahanan ng Diyos. Tama. Inaayos ng mga kapatid ang mga angkop na papel batay sa itsura at kilos ng gaganap ng may pahintulot ng Diyos. Kaya dapat akong pasakop at gawin ng makakaya anuman ang papel ko. Hindi naman mahalaga sa Diyos kung bida o pang-suporta lang ang papel ko. O kung gaano kagusto ng manonood ang karakter ko. Ang mahalaga sa Kanya ay kung nagpapasakop ako sa Kanya ng buong puso. At kung ginagampanan ko ang tungkulin ko. Pakiramdam ko isang pasanin ang nawala sa akin nang maunawaan ko ito. Tama. Ako ay nakibahagi sa ilan pang mga pelikula pagkatapos nun. Palagi akong gumaganap bilang isang extra. Minsan, nalulungkot ako pagkat hindi natupad ang pagnanais kong maging sikat at may katayuan. Ngunit, tumawag ako sa Diyos at tinalikuran ng mga maling motibo ko at nagpasakop ako at ibinigay ang lahat para sa aking papel. Salamat sa Diyos. Tinigilan ko ang pagsusumikap na makilala at maging sikat. Mapagpakumbaba kong ginampanan ng tungkulin ko. Nakamit kong lahat dahil sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos. At salamat sa Diyos sa pagligtas sa akin. Amen. Salamat sa Diyos. Napakabuti. Oo.